Sa tindi ng pananalasa ng Bagyong Pablo sa Moncayo naman, sa Compostela Valley pa rin, nawasak maging ang isang bagong gymnasium at ang ilang dekada na nasimbahan. Nakatutok doon, live din po ito, si Haji Rieta. Haji. Yes, Mike, parang isang malaking ipo-ipo na tumama dito sa bayan ng Moncayo, dito sa Compostela Valley, nang mapasok natin to kaninang madaling araw at nasaksihan natin to, Mike, dahil tumambad sa atin. Ito nga mga nasirang mga bahay, maging na rin itong mga nagbuwal na mga puno at bagaman na magandang panahon sa maghapon ay marami naman sa mga residente ang nangamba na naman kaninang hapon kasi, Mike, ay muli na namang nagdilim itong kalangitan na maraming mga ulap na makakapal at pinangambahan nga nila na baka na magdulot ito ng malakas na ulan. At kung bago ka lang dito, Mike, masasabi mo na para talagang ghost town dito sa lugar dahil bukod sa madili dahil walang kuryente ay halimbawa itong bahay na ito ay inabando na dahil wala nang nakatira dito. Bunsod pa rin yan, Mike, ng paghagupit ng Bagyong Pablo. Ito ang Bingkungan River sa Tagum City, Davao del Norte. Umapaw ito dahil sa ulan ay binagsak ng Bagyong Pablo. May ilan ng stranded nang dumating kami. Nang masigurong kakayanin, dahan-dahan kaming tumawid. Pasado las 3 na madaling araw nang marating namin ang barangay poblasyon sa Moncayo, Compostela Valley. Madilim at nakakilabot ang katahimikan. Pagputok ng liwanag, ito ang bakas na iniwan ni Pablo. Mga punong tila binunot, natumbang mga poste ng kuryente at mga kawad na nagkabuhol-buhol. Ang mga residente sa gilid ng kalsada nagpalipas ng magdamag. Tila inabando na naman na ang mga wasak na mga bahay. Dito tayo ngayon sa isang mga lugar dito sa bayan ng Moncayo na pinakasinalanta nito nga nagdaang Bagyong Pablo. No? At kung mapapansin nyo, itong mga bahay dito ay talagang nasira. No? Yung mga bubong, halos lahat sira. At dito nga sa harapan ko ay maraming mga parte ng mga bahay dito ang hinangin at bunsod nga ng Bagyong Pablo. May ilang residente ang binalikan ng kanilang mga nasirang bahay nila. Ang panghihinayang nila hindi maikukubli. Ang bahay ng gurong si Mercolina Oyan nawala ng bubungan. Ang kusina nababad daw sa malakas na ulan. Ang palikuran wasak din. Napakakaba, napakahirap. Parang di ko matalos maisip kung anong nararamdaman ko. Kasi meron akong mga anak, nag-aaral. Yung na-establish namin na ari-arian, nasira lahat. Paano ko nalilito ako kung saan ako umpisa. Dito ba? Doon ba? Kung saan? Ang simbahang ito na 5 dekada na raw nakatayo. Hindi rin ito sinanto ni Pablo. Masyadong malungkot kasi yung mga tao, maraming sumisimba ng simbang gabi. Pagkatapos, naman sila, napakahirap talaga kasi wala naman silang, hindi na komportable yung upuan nila kasi sira na yung bubong. Napakahirap talaga dito. First time niyo pong naranasan? Oo, first time in history dito sa Moncayo na yung malakas na bagyo. Sa pinakahuling tala ng Municipal Risk Reduction and Management Council ng Moncayo, aabot sa 55 ang namatay dito. Mahigit 70 ang sugatan, 8 ang pinaghahanap pa. Higit naman sa 80,000 residente ang apektado. 100% of our agricultural are also damaged, and almost all of our population, 90% of our population are displaced. Considering the roofing of their houses are balls more natangtang, so we don't have definite evacuation center because these evacuation centers we identified were also damaged. Ang munisipyo at ang bagong gymnasium masapol din ni Pablo. Ang paaralang ito na isa ring isa ng evacuation center halos nawasak. Gayunman, nagtitis dito ang hindi bababa sa 20 pamilya na walang matirahan. Yung bahay po namin, nag-iba po lahat, wala na talagang natira. Lahat na nakatira doon, 2 bahay lang ang hindi nasira. Kaya humihingi po sana kami ng tulong sa mga pamahalaan natin na kung sana itulungan nila kami para makauwi kami sa aming bahay para magkaroon ng ulit ng klase. Kasi wala na aming bahay.
Mike, dahil nga walang kuryente dito sa buong bayan ng Moncayo, ay naki-charge muna itong mga residente dito sa atin ng kanilang mga cellphone dahil hindi pa nila naipapaalam sa kanilang mga kamag-anak na malayo sa kanilang lugar na for the past 4 days ay wala silang komunikasyon. Samantalang Mike, yung mga bangkay na na-retrieve naman, 55 bangkay na na-retrieve nga ay inuwi naman sa iba't ibang lugar. Dito pa rin yan sa Moncayo, sa Compostela Valley, Mike. Maraming salamat, Haji Rieta.